Luffy sinuntok kay Sangorsay gamit ang Red Rocks Haki. Saint Nozduru sinabing magiging malaking banta si Joel Riboni sa world government. Frankie pinataob ng walang kahirap-hirap ang isang Vice Admiral sa isang atake lang using his right hand. Bali ayan yung mainit tatalakay natin ngayon sa chapter 1112 ng One Piece na pinamagatang Hard Aspect. Sa pagbungad nga ng unang panel ay diniklara ng ibang Marines ang pag-engage papasok ng Egghead Island. Hindi nga daw nila hayaan na makatakas ang Straw Hat Pirates. Bali naglakas loob na nga ang lahat ng Marines dahil nagawa ni Saint Nozduru pabagsakin ang lahat ng pasifista na na-take control ni Joel Riboni gamit ng kanyang yokai form na Bakutsu. Hindi nga ni Saint Nozduru na magiging disaster nga daw kung makakatakas rin si Joel Riboni. Dagdag niya pa na hindi na maituturing na pipitsugin na bata ito. Dahil nga sa ginawa ni Vegapunk na mabigyan ng mataas na authority si Bonnie na ma-take control ang mga pasifista. Then alam naman natin na si Vegapunk at ang world government ay nagtulong-tulong para gumawa o ma-achieve ang powerful army na tinatawag na pasifista. Ang reason nga nito ay para mapunan ang pagkukulang ng ibang marine soldier. Kaya gagawa talaga sila ng paraan para mahuli si Joel Riboni. Kaya't possible na matapos ang Egghead Arc at successful na makatakas si Bonnie ay tataas talaga ang kanyang bounty. Dahil para sa world government ay magiging malaking threat na siya. Then yung ibang mga giants ay dali-dali nang tumakas dahil kasama na nga nila si Luffy. At sa kabilang banda naman ng Egghead ay makikita natin sila Frankie at Joel Riboni na nakikipaglaban sa ibang Vice Admiral ng mga Marines. Nagawa nga ni Frankie pabagsakin si Vice Admiral Hater sa isang atake lamang using his right hand punch. Dito nga natin masasabi na hindi na basta-basta ang ibang Straw Hat crew. Matapos ang Wano Arc, pinagutos nga ni Joel Riboni sa ibang mga giants na pakiingatan ng kanyang ama na si Kuma. Then narinig nga ito ni Vice Admiral Hawk kaya sinabi niya kay Bonnie na hindi niya hayaan dalhin ng isang pirata ang kanilang war machine. Nung marinig nga ito ni Bonnie ay bigla niyang hinawakan sa mukha ang Vice Admiral at ginawa itong bata gamit ang kapangyarihan ng kanyang Devil's Fruit at sinipa ito. Then pasigaw na sinabi ni Joel Riboni na hindi isang sandata ang kanyang ama. Nagkaroon nga ng unting flashback between Vegapunk, Shaka at Pythagoras. Bali yung lugar na ito na pinapamalagian nila ay tinatawag na Labu Stratum kung saan nakuha ang filming. At dito nga ay napuntahan na nila York at ang isang Gorosei na may yokai form na tinatawag na Itsumade ang lab. Nagmadali na nga silang hanapin kung saan nakalocate ang broadcasting dahil 4 minutes na lang at mag-uumpisa na ito. Nang biglang nagpakawala ng isang malakas na pag-atake si Saint Mars sa mismong lab. Nagulat nga si York sa padalos-dalos na aksyon ng Gorosei, kaya't winika niya na itigil ito ni Saint Mars. Sumagot naman ang Gorosei kung hindi nga daw nila ito gagawin ay mauubos na nga daw ang oras. Dagdag pa ng Gorosei kung siya nga daw yung nasa katayuan ng mga satellite ni Vegapunk, for sure na itatago nga daw ang snail para sa broadcasting sa ligtas na lugar kung saan ay hindi agad-agad ito mahanap ng kahit sino man. Kaya't ipagpapatuloy niya nga daw ang pag-atake until ma-vaporize ang buong lab. Nagbigay naman ng babala si York sa Gorosei at sinabi ang second floor building nga daw ay dedicated sa weapon development. Then ang first floor naman ay ang power station. At ang third floor ay puno ng high pressure gas cylinder. So meaning ang buong lab na inatake ng Gorosei ay napupuno ng mga explosion object or chemical. Kaya't sinabi ito ni York dahil madadaway nga daw ang punk records ni Vegapunk. Kumalman naman ang Gorosei matapos niyang marinig ang sinabi ni York. Kaya't inutusan niya ito bilang isa sa mga satellite ni Vegapunk na gumawa ng aksyon para masolusyonan ang problemang kinakaharap nila. At sa next panel nga ay makikita natin sila Kaku at Stacy na nag-uusap. Winika nga ni Stacy na buti na lang daw ay nawala na ang halimaw. Kaya't for sure na hindi nga daw sila ang pakay nito. Naging parehas nga yung palagay ni Kaku sa sinabi ni Stacy. Kaya't nag-agree nga siya dito. Winika naman ni Kaku kung ano nga ba daw ang monster na iyon na mayroong blue blazes. Sumagot naman si Stacy na base nga daw sa kanilang narinig na isa nga daw ito sa mga 5 elders. Bigla naman sumingit ang tanong si Kaku kung bakit nga daw iniwan siya ng Straw Hat Crew sa isang delikadong sitwasyon. Maawa pa nga daw sana si Kaku kung hindi nga lang daw sana nag-traitor sa kanila si Stacy. Sumagot naman si Stacy na will niya talaga magpaiwan sa Labu Base para gawin ang final mission. At dito mapuputol ang scene. Then dadako naman tayo sa Straw Hat Crew kung saan ay pasakay na sila ng barko. Naging questionable nga sa ibang Straw Hat kung bakit nga daw nila iniwan si Stacy sa Labu Base. Then winika nga ni Edison na kailangan may mag-pull ng trigger nga daw para mapababa ang barrier upang makatakas nga daw sila. Dahil nga daw ang frontier dome ay madidisarm nga lang daw kung may tao magpapaiwan sa command tower, which is currently na ginawa ni Stacy.
Naging mataas nga ang respeto at gratitude ng lahat ng Straw Hat sa isinagawang kabayanihan ni Stassi para lang mailikas ng ligtas ang Straw Hat. Kaya't para kay Nami ay hindi nga daw nila sasayangin ang pagkakataon na binigay ni Stassi sa kanila. Pero may suliranin na kinakaharap ang Straw Hat. Ayon pa kay Robin na kung papaano nga daw nila mapapangat ang Thousand Sunny, kung ang Vega Force 1 nga daw ang reason para mapalipad ito. Sumang-ayon naman si Edison sa sinabi ni Robin na malaki problema nga daw ito. According sa kanyang kalkulasyon na 100% guaranteed na makakrush sila at masusunog ang Thousand Sunny. Nabigla nga ang buong Straw Hat sa sinabi ni Edison, pero kahit ganon ay tinuloy pa rin nila ang plano. Sinabi nga ni Usopp na tapos niya na maload ang Coptiverse, kaya't pwede na silang mag-take o papunta ng dagat para salubungin sila Jinbei, Zoro at iba pang Straw Hat members. Dagdag pa ni Usopp kung hindi nga daw nila kayanin ang paglabas sa barrier ay gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para maging successful ang skip plan. Natuwa nga si Edison sa pinapakitang determinasyon ng Straw Hat crew. Dagdag pa ni Edison ang miracle nga daw ay nangyayari pag once na in-all out mo lahat ng iyong trump card o magagawa sa isang bagay. Kaya't nagugustuhan niya ang teorya na ito. Even isa siyang scientist na nagre-rely sa fact and evidence. But suddenly ay tumalon si Edison sa Thousand Sunny upang unang saluhin ng barrier. Bali nga ay pinaplano ni Edison dito ay ma-receive ang lahat ng damage para maging successful ang paglan ng Straw Hat papunta ng dagat. At doon nga mga kaibigan ay nagkaroon ng explosion at biglang naputol ang panel. Sa scene naman nila Luffy at ibang mga Giants ay dali-dali na nga silang tumakas dahil hindi na nga daw nila kakayanin ang mga Gorosei dahil isa nga daw itong immortal. Habang tumatakbo nga sila ay biglang binuka ni Saint Jupiter ang kanyang bibig at tinigop na parang vacuum sila Luffy at ibang mga Giants. Nakita nga si Luffy na malaking istruktura kaya't ginawa niya ay hinagis niya ito sa bibig ni Saint Jupiter para mapatigil ang paghigop nito sa kanila. Pero sa hindi inaasahan nga ay napagod si Luffy dahil sa sobrang tagal niyang pagstay sa transformation ng kanyang Gear 5 na nagkukonsume ng maraming stamina. Kaya't bumalik ito sa kanyang base form na parang lantang gulay na matanda. Napansin nga ito ni Brogy at Dory. Kaya't binigyan nila ng pagkain si Luffy para ma-recover ang kanyang lakas. Hindi nga nagustuhan ni Luffy ang pagkain na binigay ng Giants pero naging super effective nga ito dahil naging agad ni Luffy ang kanyang stamina at lakas. Sinabi nga ni Brogy na isa nga daw itong fermented shark meat na sikat sa Elbaf. Masabi nga natin na halos similar nga ito sa Senso V ng Dragon Balls. Then it's a great news for Luffy dahil mabibigyan na ng solusyon ang pinaka main problem ng kanyang awakening form na Gear 5 na napakalakas mag-consume ng stamina. Napansin nga ni Dory na muli na namang magcha-charge ng raw attack si Saint Warcury. Kaya't dali nag-transform sa Gear 3 si Luffy at pinalaki ang kanyang kanang kamay at inaplayan ito ng Red Rocks Haki. Then ayun na nga mga kaibigan, naging successful ang attack ni Luffy sa Gorosei na si Saint Warcury dahil tumama talaga ito sa bandang ulo but suddenly ay nakaramdam ng pagkasakit ng kamay si Luffy sa inattempt niyang atake. Dahil nga sa durability na tinataglay ng yokai form ng Gorosei. Napaka-interesting nga nito dahil mismo si Kaido na kinikilalang may pinakamatibay na tinataglay na katawan o durability ay nagawang mapatumba ni Luffy using his Red Rock Haki na hindi nasasaktan. Meaning ba nito mas mataas ang durability ng Gorosei compare sa natalo nila Luffy na mga Emperor? Balik naman sa scene nila Nami, Usopp at Chopper. Bali nga dito ay naging successful ang paglan nila pero sa hindi inaasahan nga may nakita silang galamay ng isang alimangon na paakyat sa kanilang lokasyon. So basically si Saint Saturn na ito. Then sa northeast coast naman ng Egghead kung saan napaparoon sila Jewelry Bonnie at Frankie sa hindi masabing dahilan in just instant tumumba ang isang giant na kasama nila. Then doon nga ay nagulantangan dalawa dahil biglang nag-appear sa kanilang harapan si Saint Nosjuru. Bali siya nga yung reason sa pagpapatumba sa isang giant. Napasabi naman si Bonnie kung sino nga ba daw ito. Then dadako naman tayo kanila York at Saint Mars. Kung inyo mapapansin nga ay bumalik sa base form si Saint Mars dahil sa panel nga na ito ay natagpuan na nila ang snail na gagamitin sana ni Vegapunk para sa broadcasting. Winika nga ni York na 1 minuto na lang ang natitira kahit as soon as possible nga daw ay wasakin na ang snail na ito. Nag-iwan pa nga ng uling salita si Saint Mars para kay Vegapunk at sinabing hindi naaayon sa kamay ni Vegapunk ang swerte. At doon matatapos ang 1112 ng One Piece. Mainit-init nga ang chapter 1112 dahil diniklara ng Gorosei na isang banta si Bonnie para sa kanila. Dahil sino naman ang hindi maangamba yung milyon-milyon na ginagastos para sa mga war machine na pasifista ay natitake control lang pala ng isang bata na may mataas pa na authority sa kanila. But suddenly ay natagpuan na nga ni Saint Nosjuro ang lokasyon ni Bonnie.
Kahit ano ang mangyayari, makikipaglaban ba sila Frankie at Bonnie sa Gorosei? Or may bigla na lang tutulong sa kanilang Straw Hat member? Lalo't sa chapter nga na ito ay hindi pinakita sila Jinbei at Zoro. So possible na papunta na sila sa lokasyon nila Frankie. Then naging malaking tulong nga ang pagkain na binigay ni Brogy at Dory para mapunan na pangangailangan ni Luffy sa kanyang Gear 5. Masabi nga natin na pwede nang i-spam ni Luffy ang kanyang Gear 5 as long na meron siya pagkain na galing sa Elbaf. Si Sei Saturn naman ay nandoon na sa lokasyon nila Usopp, kung saan magkikita ang lahat ng Straw Hat crew pasakay ng Thousand Sunny. Masasaksihan kaya natin ang 1v1 nila Usopp versus Saint Saturn sa next chapter? Wait lang tayo next week dahil good news, walang break ngayon. Kaya tuloy-tuloy ang chapter ng One Piece. Ayun lang, paalam.